So kung meron kang hydraulics, so magte-take ka ng civil engineering board exam, halika, pasadaan natin tong hydraulics nyo. So ito na yung part 2 ng lecture natin tungkol sa buoyancy. So kung hindi mo pa napapanood yung concepts, panoorin nyo muna yung last video natin para palag-palag na agad tayo dito sa part 2. Pero anyway, last time, sinagutan natin yung dalawang phases ng mga problems na lumalabas sa topic na buoyancy. Ngayon, papakita natin kung ano pa ba yung mga muka ng mga problems dito sa buoyancy. So, move na tayo sa susunod na question. So, kung last time, puro liquid yung pinag-uusapan natin, dito naman sa problem na to, air at gas naman ang sasagutan natin, okay? So, paano naman to, no? So, kung sabi sa problem, meron daw tayong spherical balloon na ang diameter daw is 5.8 meters. Na pinuno naman daw ng gas weighing 5 newtons per cubic meter naman. Tapos etong lobo daw na to is nilagay sa standard na air weighing 12 newtons per cubic meter. So since gas to, alam naman natin na nagtitake ng space ang gas, di ba? So kung spherical yung shape ng balloon natin, spherical na din yung shape ng gas natin. Ngayon, pinapa-evaluate naman sa atin yung maximum load na kayang buhatin ng balloon natin. So ang una natin gawin, drawing muna natin tong illustration. So, meron daw tayong spherical na balloon na ang diameter nga daw is 5.8 meters. Ngayon naman, etong diameter, gawin lang nating radius. So, 5.8 meters, divide lang natin sa 2 para maging radius, magiging 2.9 meters. So, ano daw yung value ng unit weight ng gas na nasa loob ng balloon? 5 newtons per cubic meter. Tapos, ano pa sabi? Nakalagay daw yung balloon sa standard air. Parang ganito ngayon, kung saan tayo nakatayo or nakaupo ngayon, standard air yan. So, ang value daw niyan is 12 newtons per cubic meter. Ngayon naman, paano na to? Kanina puro liquid lang sinasolve natin. Paano naman tong air at gas? So, ganun pa din, balik lang tayo sa roots natin. So, paano pa din? The weight is equals to buoyant force pa din. Tapos ano ulit yung weight? The gamma ng object times volume ng object. Equal naman yan sa ano? Sa buoyant force pa din, naggamma naman ng liquid times volume submerged naman. Ngayon, para saan ulit tong kaliwang equation natin? So, pinaulit-ulit natin to purely para yan sa object. So, tandaan nyo na yan gaya ng binabanggit ko sa previous problems natin. Tapos, eto namang kanang equation natin para saan? Para naman yan sa liquid or ang tamang term talaga dyan, fluid. Pero ngayon, paano na to? Ano na yung i-consider nating weight dyan at ano na yung i-consider nating nakasubmerge? Ngayon, sasabihin ko na dito pa lang. Yung papakita ko sa inyo, hindi ito yung pinakasaktong explanation yan. Dahil kung sasabihin ko pa or i-explain ko pa sa inyo yung saktong explanation, medyo may pagka nakakalito kasi siya intindihin. Kaya ang gagawin na lang natin, papakita ko sa inyo yung mas madaling paraan at papakita ko sa inyo kung paano usually sinasagutan o ina-analyze yung ganitong mga type of problems. Pero, 100% pag ganito naman ginawa mo, tama pa din yung makukuha mong sagot. At ang mahalaga naman, di ba, mag-arrive pa din tayo sa tamang sagot. Pero anyway, ganito yan. So kung titignan natin tong illustration natin sa kanan, hindi ba't etong figure natin sa kanan is kamukha lang din naman ito? Di kung ganun pala, same lang pala gagawin natin. Basic na basic lang din. So yung tubig dito sa kaliwa, parang yung air lang pala dito sa sinasagutan natin ngayon. Yung object naman natin sa kaliwa na stone is yung gas lang pala na nasa loob ng spherical na balloon natin. Di kung ganun pala, wala na palang pinagkaiba to sa sinasagutan natin kanina sa sinasagutan natin ngayon. Parang yung stone at liquid kanina, naging air at gas lang. So kung ganun pala, saan tayo mag-a-arrive? So weight is equals to buoyant force pa din. So yung weight natin is yung gas na nasa loob ng balloon, tapos yung buoyant force naman natin is yung air kung nasaan yung balloon. Ngayon, kung mapapansin niyo, yung unit weight ng gas natin mas maliit compared sa air. Kasi 5 lang yung gas, di ba? Tapos 12 naman tong sa air. So kung i-relate lang natin sila sa force o yung weight is equals to gamma times volume na kanina pa natin pinapakita, makikita natin na mas malaki yung magiging tulak ng buoyant force natin compared dito sa gas o yung gas na nire-represent nga natin as weight. So kung ganun pala, anong magiging tendency ng movement ng system natin? Since mas malakas yung tulak ng buoyant force pataas, ang magiging movement niyan is pag ganito.
Kaya kung mapapansin niyo yung mga loba natin, di ba, na binobombahan natin ng helium, pag binitawan natin sa kamay natin, yung loba natin lumilipad pataas. So, pwede natin isipin na ganyan yung nangyayari kung bakit yung mga loba natin lumilipad pataas, okay? At ganyan din yung nangyayari sa problem natin. So, proceed na tayo. So, meron tayong weight tapos buoyant force. Ngayon, ang sabi sa problem, ano daw ang maximum load na pwedeng i-lift ng balon natin? Hindi kung ganun pala, lagay lang din tayo ng additional force dito. Parang yung sa situation 1 lang din natin kanina. So para mas ma-imagine natin, parang ganito lang yung sinasabi sa problem. Hindi ito yung pinaka-perfect na example pero for comparison lang at para mas ma-imagine natin yung tanong sa problem, ganito gusto sabihin yan. So sabihin na lang natin kunwari na yung spherical balloon na lang na yan is isang hot air balloon, okay? Yung sinasakyan ng tao. Ngayon, yung maximum load na sinasabi sa problem is yung parang mga taong sasakay sa hot air balloon kasama na din yung pagsasakyan nilang etong parang basket. Or ang pinaka-perfect na example talaga dito is kung napanood nyo yung video ni Hasbula na lilipad siya gamit yung mga lobo. So yun talaga yung pinaka-perfect example nito. Pero ang tanong, ano daw yung maximum load na yan? Para umandar pa din sila pataas or yung sinasabi nga sa problem na word na that the balloon can lift. So parang sinasabi lang na ano ang maximum weight na kayang buhatin ng lobo natin. So solve na natin. So meron tayong weight, buoyant force, tsaka additional load natin na nilabelan nga natin as F. So gilid lang natin tapos solve na natin yung equation. So summation forces, vertical lang ulit tayo. So unahin na natin tong BF, pataas, positive. Tapos meron tayong pababa na W tsaka F, so pababa sila parehas, negative. So since wala na tayong ibang force pa na nakikita, pwede na natin silang i-equate sa zero. Ngayon, para lang malinis, lahat ng pababa na force, lipat lang natin sa kanan. So lipat lang natin sa kabila ng equation yung F tsaka yung W. Para lang malinis at para wala tayong negative sa equation natin. So magiging buoyant force is equals to F plus W. So pwede nyo gawin yan para mas mabilis kayo makapag-solve. Pag ang naging free body diagram nyo ay may pataas at pababa lang, para mabilis kayo mag-solve o makagawa ng equation, paghiwalay nyo na agad yung pataas at pababa. Kasi pag nag-summation vertical lang din naman tayo, ganyan din naman kalalabasan yan kapag sinimplify. Pero anyway, ano ulit yung BF? Gamma ng liquid, which is in this case, nire-represent natin yun as yung air, times volume submerged. Tapos yung weight naman is gamma ng object times volume ng object, na nire-represent naman natin as gas. So, substitute na natin. So, gamma ng air na 12 newtons per cubic meter times volume submerged. So, sabi sa problem, spherical daw yung shape, di ba? Eh, ano ba ang volume ng sphere? Hindi ba't 4/3 pi r cube lang? E di kung ganun pala, diretso na natin. 4/3 ng pi times radius na 2.9 cube. So, clarify lang natin kaya naging 4/3 pi times 2.9 cube yan dahil nga volume submerged. Eh ano ba yung nakasubmerge? Hindi ba't etong buong spherical balloon natin? Kaya naging ganyan yung volume submerged natin, okay? So, okay na tayo sa air, Ngayon naman, dito naman tayo sa gas, which is yung nare-represent naman natin as weight. So, gamma ng gas, 5 newtons per cubic meter times yung volume ng object. Eh, since gas yan, nag-occupy yan ng space. So, since spherical yung shape ng balloon na ino-occupy niya, di spherical na din yung shape ng volume natin. So, same lang pala sila ng volume dito. So, substitute na din natin. Since isa lang naman yung unknown sa equation, pwede nyo na yan i-shift solve. Kaso, di ko kasi ginagawa yun pag madali lang naman yung equation. Kasi sobrang bagal ng calculus natin. So, ang gawin na lang natin, simplify natin tong kaliwa at nasa kanan. So, etong nasa kaliwa, magiging 1225.924852. Tapos, ito namang nasa kanan, magiging 510.8020215. So, 1225.924852 minus 510.8020215. Ang magiging sagot natin ay 715.1228305 newtons. At tingin sa choices, ang sagot ay B. So, pangkiliti lang din ang utak natin, So, di ba meron tayong unit weight ng air, tsaka unit weight ng gas? So, sinabi ko kanina, pwede natin yan i-convert sa force, tama ba? Kaya nalaman natin kanina na paangat nga yung movement ng system natin. So, para mas madali nating maintindihan yung sinasabi ko kanina, ganito lang yan.
So sa air, di ba, ang unit weight niyan is 12 newtons per cubic meter daw. So pag nag-unit analysis tayo dito, di ba, ang unit niyan is newtons per cubic meter. So pag nag-multiply lang tayo ng meter cube or simply ng volume, makakancel yung meter cube at yung matitira is yung newtons. Di ba force na yan? So, ganun din naman dito sa gas, meron tayong 5 newtons per cubic meter. Pag nag-multiply naman tayo ng volume dyan, makakancel na naman yung cubic meter. Ang matitira na naman dyan is yung newtons. So, force na naman. Ngayon, for simplicity lang ng discussion natin, kunwari, assume tayo na ang volume na pinag-uusapan natin or imumultiply natin is simply 1 cubic meter lang. So, cancel yung cubic meter dito, 12 times 1, magiging 12 newtons na lang, which is naging force na nga lang kasi newtons na lang yung units. Ganun din naman dito sa gas, 5 times 1, magiging 5 newtons na lang at naging force na din siya. Ngayon, gaya lang ng discussion nga natin kanina, yung gas dyan is yung pababa. Tapos yung air naman natin is yung parang kino-consider naman natin na buoyant force na pataas naman. So, lagay lang natin. So kung titignan natin yung forces, yung tulak ng 12 newtons pataas. Tapos yung tulak naman ng 5 newtons natin is pababa. So since mas malaki yung tulak nitong pataas, pag nag-summation forces vertical tayo, positive 12 minus 5 newtons na pababa, may matitira pa tayong 7 newtons na force pataas. Kaya ang movement nitong system natin is naging pataas. So in comparison nga, pag yung lobo nilagyan natin ng helium, ang tendency pag binitawan natin yung lobo na yon, lumilipad yan pataas dahil yan dyan. Ngayon, paano naman pag meron tayong lobo tapos hinipan lang natin gamit yung hininga natin? So yung gas natin kanina na 5 newtons, magiging kaparehas na ng air na 12 newtons kasi hangin din yung pinanghipan natin eh. So kung makikita ninyo, nag-equal na yung force natin. Meron na tayong 12 newtons na pababa, tapos meron na din tayong 12 newtons na pataas. So, kung ganun pala, 12 minus 12, equal lang yun sa 0. So, magka-cancel lang pala siya. So, kung magka-cancel pala sila, di dapat equilibrium lang. Bakit yung lobong hinihipan natin sa totoong buhay bumabagsak sa lupa? So, ang sagot dyan, kasi meron pa tayong isang force. At yung force na tinutukoy ko dito, is yung mismong weight ng object natin, yung plastic mismo. At yung weight ng object na yan, ayan mismo yung nagpapabagsak ng lobo natin papuntang lapag o sahig natin pag hinipan lang natin yung lobo. So, ganun lang yun. Pero bakit dito sa problem, hindi natin kinonsider yung pinaka-weight ng object or yung parang plastic? Kasi nga, sabi kasi sa problem na excluding its own weight. Kaya hindi na natin sinama. So, ganun lang yun. Di ba basic na basic? Mapagas man yan o liquid o solid o kung ano man yan, bebasicin lang natin yan dito. So, sana may natutunan kayo, no? At kung nagustuhan niyo din yung video natin, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe at on nyo na din yung notification bell nyo para updated din kayo sa mga latest upload natin. So, yun lang muna sa ngayon. Takits! Ciao!